Nakakalungkot isipin ang nangyayari sa ating lipunan, sa ating bansang Pilipinas. Hindi ibang lahi ang ating tunay na kaaway, kundi ang ating sariling kapwa Pilipino. Magandang araw sa ating lahat. Sa bawat pagmulat ng isang Pilipino, sa umaga, dala-dala niya ang pag-asa na balang araw ay magiging maayos ang bansang ito. Umaasa ang magsasaka na tataas ang halaga ng kanyang ani. Umaasa ang mangingisda na makauwi siya ng may sapat na hudi para sa kanyang pamilya. Umaasa ang manggagawa na hindi masayang ang pawis na pumapatak sa kanyang noo. At higit sa lahat, umaasa ang mamamayan na ang mga taong iniluklok nila sa kapangyarihan ay tunay na maglilingkod sa bayan. Ngunit sa panahon ngayon, marami ang nagtatanong, bakit tila ang mga dapat nagkakaisa para sa bayan ay siya pang naglalaban-laban? Bakit tila ang mga dapat nagkakaisa sila ngayon ang nagpupuksaan? Bakit tila mas mahalaga ang kulay ng politika kaysa sa kapakanan ng sambayanang Pilipino? At bakit ang kapwa Pilipino mismo ang siyang handang magpabagsak, magpahamak, at magpabilanggo sa sarili niyang kababayan? Mga kababayan, hindi ibang lahi ang ating tunay na kaaway. Hindi banyaga, hindi ibang bansa, kundi ang ating sariling kapwa Pilipino na handang kalimutan ng dangal ng bayan alang-alang sa kapangyarihan, interes at pansariling mithiin. Napakadaling husgahan ang isang senador, opisyal o lingkod bayan kapag may narinig na isyu. Agad tayong galit. Agad tayong may opinyon. Ngunit bihira nating makita kung gaano ginagawa ng ilan sa kanila ang kanilang trabaho. Ang pagiging senador ay hindi simple na pag-upo lamang sa Senado. Hindi lang ito pagsasalita sa mikropono. Ni hindi lang ito pagharap sa kamera. Ni ang hindi lang ito pagdalo sa hearing. Ang tunay na trabaho ng isang senador ay mabigat. Gigising sila ng maaga upang pag-aralan ng mga batas na maaaring makaapekto sa milyong-milyong Pilipino. Maghapon silang nakikipagpulong, nakikinig sa hinaing ng taong bayan, sumasagot sa mga batikos at umaharap sa panganib ng politika. May mga pagkakataon nga, hindi na nila makita ang kanilang pamilya dahil inuubos nila ang oras sa serbisyong publiko. May pagod, may sakripisyo, may puyat, may banta, at higit sa lahat, may responsibilidad na hindi biro. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, bakit tila mas pinipili ng iilan na gamitin ang politika bilang sandata laban sa kapwa Pilipino? Kapag hindi mo kakampi, dapat mawala. Kapag hindi mo kapanalig, dapat pabagsakin. Kapag hadlang sa ambisyon, dapat itapon. At kapag kapareho mo ng interes, dapat sabay na angat. Ganito
Ganito ba talaga ang politiko sa ating bansa, mga kababayan? Ang politika sana ay hindi gera ng paghiganti. Hindi ito laro ng personalan. Hindi ito paligsahan kung sino ang pinakamakapangyarihan. Ang politiko ay serbisyo. Serbisyo para sa bayan, serbisyo para sa mamamayan, serbisyo para sa may hirap na umaasa sa gobyerno. Ngunit paano makakapagtiwala ang taong bayan kung mismong mga lider ng bansa ay tila hadlang o haddang ipagkanulo ang sariling dugo at lahi? Ito ang masakit na katotohanan. Kapag ang isang Pilipino ay may kasalanan, maraming nagsasabi dalhin sa banyaga, ipasuko sa dayuhan, ipagkatiwala sa ibang hukuman. At dito pumapasok ang malaking tanong, bakit ba sapat or hindi pa ba sapat ang ating sariling hukuman? Wala na ba tayong tiwala sa sistemang Pilipino? O wala na ba tayong kakayahang magpatupad ng hustisya sa sarili nating bayan? O baka naman may kinakatakutan? O kaya naman may gustong pagtakpan? May gustong palabasing kwento upang masira ang isang tao at mapalakas ang iba? Hindi masamang hanapin ang hustisya. Hindi rin naman masama pananagutin ang may kasalanan. Dahil walang sinuman ang dapat mas mataas sa batas. Ngunit masakit isipin na tila mas nagtitiwala pa tayo sa banyaga kaysa sa sarili nating bayan. Parang sinasabi nating walang silbi ang Pilipino. Parang sinasabi nating mas mahusay pa silang humusga kaysa sa atin. O parang ipinapakita nating kaya nating isuko ang kapwa Pilipino basta't naayon ito sa interes. At kapag nangyari ito, sino ang tunay na panalo? Ang bayan ba? O ang mga taong ginagamit ang issue upang palakasin ang kanilang pangalan? Mga kababayan, ang tunay na laban ng Pilipinas ay hindi lamang laban sa kahirapan, hindi lamang laban sa krimen, o hindi lamang laban sa korupsyon. Ang tunay na laban ng Pilipinas ay laban sa pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Dahil habang tayo ay nag-aaway-away, may mga batang walang makain. Habang tayo ay nagbabangayan sa politika, may mga magsasakang baon sa utang. At tama, habang tayo ay nagkakanya-kanya, may pamilyang hindi alam kung saan kukuha ng gamot at pang-araw-araw na gastusin. Habang ang mga nasa taas ay nag-uusap tungkol sa kapangyarihan, ang mga nasa ibaba ay tahimik na naghihirap, at ito ang pinakamalungkot. Ang taong bayan ng laging naiipit
Ang mamamayan ang laging nasasaktan. Ang ordinaryong Pilipino ang laging nagdurusa. Hindi natin kailangan ng mga lider na inuuna ang paghiganti. Hindi natin kailangan ng mga politikong mas mahalaga ang kulay kaysa sa bayan. Ang kailangan natin ay mga pinunong kayang magsilbi. Magkaiba man tayo ng paniniwala, Pilipino pa rin tayo. Magkaiba man tayo ng partido, pareho tayong nanumpang pagsilbihan ang bayan. Magkaiba man tayo ng opinyon, hindi dahilan yun upang wakasan o wakasin ang isa't isa. Dahil ang tunay na lakas ng bansa ay wala sa armas, wala sa impluwensya, wala sa pera. Nasa pagkakaisa ito ng mamamayan. At tandaan natin ito, kapag ang isang Pilipino ay nagtagumpay sa pamamagitan ng pagbagsak ng kapwa Pilipino, hindi iyon tunay na tagumpay. Kapag isang leader ay umangat dahil sa paninira, hindi yun dangal. Kapag ang kapangyarihan ay ginamit upang patahimikin ang iba, hindi ito demokrasya. Mga kababayan, hindi perpekto ang ating bansa. Hindi perpekto ang ating sistema. Hindi perpekto ang ating mga lider. Ngunit ang Pilipinas ay mananatiling Pilipinas hanggat may mga Pilipinong handang ipaglaban ang dignidad nito. Kaya bago natin husgahan ang isa't isa, bago tayo magturo, o bago tayo maghilahan pababa, tanungin muna natin ang ating sarili. Naglilingkod ba tayo para sa bayan o para sa sariling interes? Handa ba tayong ipaglaban ng kapwa Pilipino o mas madali para sa ating ibigay sila sa banyaga? At ano ang mas mahalaga sa atin? Kapangyarihan o kinabukasan ng sambayan ng Pilipino? Mga kababayan, darating ang panahon na lilipas lahat ng politika. Lilipas ang administrasyon, lilipas ang mga pangalan, lilipas ang mga kampanya. Ngunit ang mananatili ay ang alaala ng ating ginagawa para sa bayan. Sa huli, hindi natin maidadala ang kapangyarihan. Hindi natin madadala ang pera. Ngunit maiiwan natin ng marka kung paano natin minahal ang Pilipinas. Kaya sa araw na ito, manawagan tayo na hindi pagkakawatak-watak, kundi para sa pagkakaisa. Hindi para sa galit, ni hindi para sa pangsarili, kundi para sa pag-unawa, hindi para sa paghigante, kundi para sa tunay na hustisya. At higit sa lahat, hindi para sa sarili, kundi para sa sambayan ng Pilipino. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, iisa lang ang katotohanan na ang bansang walang pagkakaisa ay madaling mabuwag. Ngunit ang bansang may mamamayang handang magkaisa para sa katotohanan, hustisya at pagmamahal sa bayan ay ang bansang kailanman hindi matitinag. Muli, ako si Jessie at ito ang aking posisyon para sa nangyayari sa Pilipinas. Mabuhay sambayan ng Pilipino. Ito ang Man at Work.